faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Pastor Job Eduardo Jr. No? Ako po ay na-assign na magbigay ng 5-minute FBK ngayong araw na to. No? December 30, 2025. No? Happy New Year po sa lahat. Malapit na po magpalit ang taon at kamusta na po kayo. No? Makita po ang ating pag-aaralan sa Book of Philippians, chapter 2, verses 7 and 8. No? Basahin ko po. Verse 7, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. No? Ang ganda po ng pag-aaralan natin ngayon. No? Ito niya po katapusan na ng taon. Ito pa yung pag-aaralan natin. No? The sacrifice of Jesus Christ. No? At maganda po dito, no? Pagkakilala natin sa Panginoon ay Lord of Lords, King of Kings. No? Pero dito po sa situation na to, no? Makikita po natin tatlong points. No? Sa verse 7, makita po natin na He emptied Himself. No? Ano pong ibig sabihin? No? He made Himself nothing. No? Bumaba po siya sa mundo na ito para magkatawang tao. No? Maging tao po. No? 100% tao, 100% Diyos. No? Ibig sabihin po nito, no? He is the Creator, pero bumaba po siya bilang doon sa mga ginawa niya. No? Ginawa niya katulad po natin mga tao. No? This is a form of surrender, no? A deliberate act of surrender. No? Bakit po? Kasi mahal niya tayo. No? Tingnan po natin sa basahin ko lang po na 2 Corinthians chapter 8 verse 9, no? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor. No? Kita mo po, bumaba siya, nagkatawang tao, at inano niya po, pinakita niya yung pagmamahal niya sa atin. Emptying himself, number 1 po yan, emptied himself, so verse 7. Now, verse 7 pa rin, took on servant's form, no? Form of a servant, no? Kita po, no? Lord of Lords, King of Kings, no? Nag-form po siya as a servant, no? Not as a king. Dito po, dapat kayang-kaya niya po yun, maging hari dito sa mundo, no? Pero ginawa niya po, no? Form of a servant, no? It's a contrast, no? 100% contrast from being God, being king, to a servant, no? Ano po ba yung servant, no? He serves, no? The main point here is he serves. He want to serve, no? Being the creator, now po, naging servant po siya, no? Fulfilled Isaiah 42:1, behold my servant, whom I uphold, my chosen, in whom my soul delights, no? Sabi po ng Panginoong Ama yan, no? Pero yun po, nagbumaba po siya bilang servant, no? Ang galing, no? Pero pangatlo po, obedient to death, no? Yun po yung pinakamaganda at sabihin mong kakaiba na ginawa ng Panginoong Jesucristo, no? Obedient to the death. Number 1, emptied himself, no? No? Parang binaba niya yung sarili niya, nag-surrender siya, no? Naging tao siya, no? Tapos, number 2, took on servant's form. Total naman po, no? Titingnan natin, babasahin natin ang buhay ng Panginoong Jesus, no? Talaga naman pong naging servant siya, no? Pinakita niya yung pagmamahal, pagpapakumbaba, pag-surrender, no? Pero ito po, pangatlo, pinakamatindi, pinaka-great na ginawa niya, no? Obedient to death, no? Humility led to obedience, no? Nagpakumbaba siya, no? At pagsunod sa Ama, no? Even to the point of death, no? Tayo po, no? Minsan pinapadala natin yung mga anak natin, pero lagi tayong natatakot, no? Na ingatan yung anak ko, ha? Alagaan yan, pakainin yan, ha? O baka mamaya lamukin to the point na lalamukin pa nga, no? Pero dito po, no? Binigay ng Amang Diyos ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. At hindi po bilang hari, kung hindi bilang ginawang tao po, no? Nagpakatao, no? Tapos servant pa,
utusan. Nung unang panahon po, no, sabihin na natin, slave, ginawa niya yung nagugas ng paa, lowest form of serving, no? Tapos, lahat po, no? Pinakita yung pagmamahal. Pero dito po, no? Even obedient to the death. The humility led to obedience, even to the point of death. No? Because of His love towards us, because of our sin, no? He died for our sin. Ganun niya po tayo kamahal, no? Death on a cross, no? The ultimate humiliation. Lahat po ng kahihiyan, lahat po ng shame, lahat po ng paghihirap, sakit sa katawan, no? Sakit sa espiritu, no? Yet, the ultimate victory. Yun po yung pinakamaganda doon, no? Yun po yung binigay niya sa atin. Ultimate victory, no? All we have to do is to accept Jesus Christ, no? Receive Jesus Christ as our Lord and Savior, no? Sa buhay natin, no? Aminin natin tayo yung makasalanan. Magsisi tayo ng ating kasalanan at gawin natin hari at tagapagligtas ng Panginoong Jesucristo ng ating buhay. Yun po ang pinaka-importante. Wala na pong hihigit sa ginawa niya sa pagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba, pag-surrender, at higit sa lahat, sa ating pagbigay niya po ng kanyang buhay, no, para sa ating kasalanan. Hugasan ng ating kasalanan na kanyang banal na dugo. Salamat po. Tayo po yung manalangin. Lord Jesus, thank you very much for this opportunity given to us, Lord. Salamat po sa ginawa niyo sa cross ng Calvary, Lord. Salamat po sa inyong pagpapakumbaba, pag-surrender, Panginoon, pagbibigay ng inyong buhay, Panginoon, because of your love towards us, Panginoon. Thank you, Lord. May we see this every day na napakatinding ginawa niyo. The greatest thing na ginawa niyo para sa amin, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, even up to now, Panginoon, sa aming mga katigasan ng ulo, mahal na mahal niyo pa rin po kami, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po, Panginoon. May we cherish this sacrifice that you did para sa amin, Panginoon. Salamat po. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Happy New Year po.